Magiging pinakamahusay na aktres. Ang tindi ng kasikatan mo. Maraming tagahanga ang pumunta para sunduin ka. Pwede bang magpa-autograph, Sylvia? Nominasyon lang iyan para sa Best Actress. Hindi pa kumpirmado. Sylvia, yung mga bastos mong litrato na kinuha mo noon, totoo bang nalik ang mga iyon? Ipinagpalit mo ba ang iyong katawan para sa mga papel? Paano mo karapat-dapat ang nominasyon para sa Best Actress? Kadiri kang puta. Umalis ka sa showbiz. Paano nangyari ito? Hindi ba inasikaso ni Dylan ang mga litrato noon? Hindi ba niya inayos? Tigilan mo ang pag-arte na inosente. Napakalinaw ng kontrata. Ang parusa sa paglabag sa kontrata ay 50 milyon. Kaya mo bang bayaran iyon? Kung ayaw mong ubusin ang buong buhay mo sa pagbabayad ng utang, umayos ka na lang. Makipagtulungan. At mag-pause. Huwag. Huwag. Bilisan mo, huwag mag-aksaya ng oras. Sino ka ba sa tingin mo? Pabor sa iyo ang ginagawa namin sa pag-film sa iyo. Huwag. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi iyan ang sinabi mo dati. Huwag. Nakikiusap ako. Ginoong Lloyd. Sylvia. Huwag kang matakot, nandito ako. Iwan mo sa akin ang lahat. Aalisin ko lahat ng karumal-dumal na ito ng lubusan at malinis. Wala nang makakakita sa mga iyon kailanman. Sylvia, may mali. May nag-leak ng mga lumang litrato. Kumakalat na sa internet. Ang iyong nominasyon sa Best Actress ay binawi na lang. Dylan. Nasaan si Dylan? Hindi makontakt ang telepono ni Ginoong Lloyd. Kung magpapatuloy ito, hindi na tayo makakaalis ng airport. Tigilan ang pag-film. Lahat, tigil. Dylan, nasaan ka? Sylvia, umalis ka sa showbiz. Binibining Linten, sundan mo ako. Sylvia, lumabas ka dyan ngayon. Nakikita kita. Lumabas ka. Sylvia, lumabas ka. Si Dylan ba ang nagpadala sa iyo? Nasaan siya? Binibining Linten, si Ginoong Cedric Blake ang nagpadala sa akin. Ginoong Blake. Pinapahalagahan ko ang kanyang kabutihan. Ngunit tungkol sa bagay na iyon, tumanggi na ako. Sinabi ni Ginoong Blake na maliit na pabor lang ito. Huwag kang mag-alala. Handa na ang sasakyan. Maaari kang dalhin kahit saan. Gusto mong puntahan. Sylvia, lumabas ka dyan. Sylvia, lumabas ka na ngayon. Sylvia! Kung gayon, ihatid mo ako sa bahay. Pasalamatan mo siya para sa akin. Nasaan na ba si Dylan? Sa ganitong kalaking bagay, bakit hindi ko siya makontak? Ginoong Lloyd. Tapos na. Ginoong Lloyd. Sa pag-leak ng mga litrato, tiyak na tanggal na ang nominasyon ni Binibining Linten para sa Best Actress. Ang parangal na Best Actress ay para lang kay Daisy. Matagal nang nasa spotlight si Sylvia. Panahon na para gawin niya ang isang bagay para kay Daisy. Gamitin ang kanyang iskandalo para ipadaan si Daisy. Sulitin ang lahat. Napakalawak ng pananaw ni Ginoong Lloyd. Pinapirma mo siya sa pekeng kontrata muna. Pagkatapos, inayos mo na si Ginoong Swift ang kumuha ng mga litratong iyon. Ikaw ang gumaganap na kabalyero na nagniningning. Wala siyang magagawa kundi magsilbi sa atin ng tapat. Sa paglipas ng mga taon, napakaraming pera ang naidulot niya sa kumpanya. Mas mabuti pa sa aso. Isang piyon lamang. Basta, gumagana. Gayunpaman, ang aksidente sa sasakyan 3 taon na ang nakalipas, ay dumating sa tamang panahon. Pinutol nito ang lahat ng kanyang koneksyon, kaya wala siyang iba kundi ikaw. Tumahimik ka. Huwag mo nang banggitin ito. Aksidenteng nasagasaan ni Daisy si Sylvia at ang kanyang ina. Hindi niya kasalanan. Si Sylvia at ang kanyang ina ang hindi nakaiwas sa oras.
Bukod diyan, nabayaran ko na siya. Si Daisy at ako ay hindi magkadugo, pero nakita ko siyang lumaki. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa kanya. Ang aksidente sa sasakyan 3 taon na ang nakalipas ay hindi maaaring dumating sa mas mainam na oras. Pinutol nito ang lahat ng kanyang koneksyon, kaya wala siyang iba kundi ikaw. Nanay, Aksidenteng nasagasaan ni Daisy si Sylvia at ang kanyang ina. Hindi niya kasalanan. Si Sylvia at ang kanyang ina ang hindi nakaiwas sa oras. Patawad. Ang matandang babae ay namatay sa pinangyarihan. Ang bata ay hindi rin nailigtas. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para mahanap ang salarin. Sylvia, huwag kang matakot. Nandito pa rin ako para sa iyo. Maniwala ka sa akin. Kahit kailangan kong hanapin ang buong Puerto Paraiso, hahanapin ko ang pumatay para bigyan ng hustisya ang iyong ina at ang sanggol. kaya lahat iyon ay kasinungalingan. Lahat ng iyon. Dylan, Daisy. Ginamit mo ang aking ina at ang buhay ng aking anak para ipahamak ako. Ano bang kapal ng mukha mo? Ginoong Blake, sumasang-ayon akong makipagtulungan sa iyo. Pero may isa akong kondisyon. Gusto ko sina Dylan at Daisy ay masira ang buhay. Buhay kapalit ng buhay. Anong gusto mong gawin ko? May file ako. Ito ay isang naka-encrypt na file tungkol sa kumpanya ni Dylan. Kailangan kong i-crack mo ito para sa akin. Wait! Ang ibig mong sabihin, ang laman ng chip na ito ay lahat naka-encrypt, tama? Siya, sabihin mo sa mga tao mo na manahimik. Kung lumabas ang mga ito, pareho tayong malalagot. Sige, ako na bahala. Huwag kang mag-alala. Kapag tapos na ito, tutuparin ko ang aking parte sa kasunduan. Idodonate ko ang kidney ko sa kapatid mong babae. Dylan, akala mo ba lagi akong ang iyong ibong nakakulong? Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang hindi ka pag-ingat laban sa akin. Gagamitin ko ang iyong mga pinakamadilim na sikreto para ipadala ka diretso sa impyerno. Ginoong Blake, Miss, hindi ba siya matagumpay na sumailalim sa isang kidney transplant sa ibang bansa noong nakaraang buwan at kasalukuyang nagpapagaling? Hindi siya isang taong tumatanggap ng tulong nang walang kapalit. Malapit na. Bawat segundo sa kasuklam-suklam na lugar na ito ay pagpapahirap. Sylvia, panoorin mo ang live stream.
Si Ginoong Lloyd ay nagpatawag ng emergency press conference. Siguro ay nililinaw niya ang iskandalo tungkol sa iyong mga larawan. Mga kaibigan mula sa media, kamusta sa lahat? Tungkol sa kagabi pangyayari ng aming artista na nakita na pumasok sa isang hotel kasama ang isang sikat na direktor bilang presidente ng kumpanya, sa tingin ko ay kailangan kong tumugon. Nagmamadaling magdaos ng press conference. Ginagawa niya talaga ito para sa kanyang mahal na sinta. Kaya ang nahuli sa kamera kagabi ay hindi si Daisy? May twist. Ang artista ng aming kumpanya na nakakuha ng papel sa pamamagitan ng backdoor deals ay nakumpirma na, ngunit hindi ito si Daisy. Mapapatunayan ko ito. Sa oras ng pangyayari kagabi, siya ay nasa kumpanya, nakikipag-usap sa akin tungkol sa isang bagong script. Kung gayon, sino iyon? Ito ay ang aking asawa, Sylvia. Dahil sa kasalukuyang mental na estado ni Sylvia at sa negatibong epekto ng insidenteng ito, nagpasya ang aming kumpanya, simula ngayon, na ilagay si Sylvia sa isang walang tiyak na pahinga. Kasabay nito, lahat ng resources ng aming kumpanya ay lubos na itutuon kay Daisy. Ginoong Lloyd, matalino kayo. Dapat matagal na namin pinapromote si Daisy. Si Sylvia ay isang babaeng masama. Umalis ka sa showbiz. Umalis ka sa showbiz. Gusto mo akong tapakan para bigyang daan si Daisy? Sa panaginip mo, ang totoong gumapang sa kama ay si Daisy. Si Dylan at ikaw ay nagplano ng magkasama, binabaliktad ang tama at mali. Dylan, kung hindi dahil sa iyo ngayon, talaga namang hindi ko malilinis ang pangalan ko. Ang bait mo sa akin. Tara na. Ito lang, si Sylvia, ngayon, ay labis na nasasaktan. Sylvia, bakit ka nakaupo sa sahig? Anong problema? Ipaliwanag mo. Sylvia, alam kong naapi ka, pero si Daisy, hindi ba siya biktima rin? Dinrug siya ng direktor na iyon. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita sigurado mamaya. Kaya, karapat-dapat ba akong itapon at sisisihin para sa kanya? Sylvia, huwag mong sisihin si Dylan. Kasalanan ko lahat to. Pupunta ako sa media para linawin ito. Daisy, huwag kang magpakatanga. Sylvia, ako ang CEO. Kailangan kong timbangin ang mga pros at cons at gumawa ng pinakamahusay na desisyon. Bilang asawa ko, hindi ba dapat suportahan mo ako at intindihin mo ako? Asawa? Anong katawa-tawang titulo yan? Kaya lahat ng mga taong ito, ako ay isa lang takip para sa marumi mong relasyon, isang po na handang isakripisyo. Tama na. Tigilan mo na ang pag-aartista. Lahat ng gulo po online, aayusin ko. Magpahinga ka muna. Pagkatapos mong magpahinga, ang pinakamahusay na resources ay sa'yo na lahat. Oo, Sylvia, ikaw ang haligi ng kumpanya. Mula ngayon, umaasa ako sa'yo para gabayan ako. Pirmahan mo. Sylvia? Gusto mong sirain ang kontrata? Uwa. Si, ayon sa kontratang pinirmahan mo, kung gusto mo itong sirain, kailangan mong bayaran ng kumpanya 100 milyon. Negosyo ay negosyo, personal ay personal. Kahit bilang asawa ko, yung 100 milyon hindi mo matatakasan. Dylan, inisip ko na yon. Nung banggitin ko ang paglabag sa kontrata, uulitin mo ang dati mong trick. Pero hindi ko inasahan na hihingi ka ng 100 milyon. Paanong may taong napakadiri? Noon, Dylan gumamit ng malaking penalty para bitagin ako. Ngayon, kahit isugal ko ang buhay ko, hindi na ako susukong muli. Ang utang ko, hindi ako magkukulang kahit 1 sentimo. Pirmahan mo. Sylvia, 100 milyon ay hindi maliit na halaga.
Ito ay magiging personal mong utang sa natitirang buhay mo. Sigurado ka ba? Dahil lang sa pride? Sulit ba yan? Sylvia, Dylan ay iniisip din ang mas malaking larawan. Huwag kang matigas ang ulo. Para sa negosyo, nanalo si Daisy ng Best Actress. Kailangang iligtas ng kumpanya ang isa sa inyo. Para sa personal, tinatawag kanyang ate. Anong masama sa pagtanggap ng sisi para sa kanya? Huwag kang mag-alala. Kapag humupa na ito, kahit ano sabihin mo, sasang-ayon ako. Dahil gusto mo akong bayaran, pirmahan mo ang mga papeles. Gamit ang iskandalo ko para bigyang daan siya. Gamit ang aking laman bilang kanyang tuntungan. Dylan, ano ang puso mo gawa? Diyos ko, Sylvia, bakit ganyan ka kagusto na sirain ang kontrata? Huwag mong sabihin sa akin na may mas magandang alok ka na? Kaya pala, ang 100 milyon ay lumabas ng napakadali. Noong mga panahong iyon, para sa 50 milyon, kukunan mo ang kahit ano. At ngayon, 100 milyon? Nagtataka ako. Ang aking negosyo ay wala sa iyong pakialam. Mabuti, napakabuti Sylvia. Dahil hinihiling mo, ibibigay ko sa iyo. Sylvia, alam kong galit ka. Ngunit ang utang na ito ay hindi mo kayang bayaran. Kung magbago ang isip mo, pwede kang bumalik sa akin. Pagkatapos ng lahat, ayaw kitang talagang mahirapan. Dylan, hindi ba sinabi mo na dadalhin mo ako para pumili ng damit? Tara! Hey, tara na ngayon. Sylvia, isipin mo mabuti. Alam mo kung ano ang gagawin? Pagsisihan? Dylan, Daisy, ang utang na dugo na inutang mo sa aking ina at sa aking anak. Babayaran ko kayo ng 100, 1,000 beses. Kung hindi ko kayo ihahatid sa impyerno. Ako, si Sylvia. Sumusumpa akong hindi tao. Pakiusap. Huwag mag-alala. Sisikapin kong makrack ito sa lalong madaling panahon. May iba pa bang kailangan mo ng tulong? Sa totoo lang, may isa pa akong hihilingin. Pwede mo bang pahiramin ako ng 100 milyon? Alam kong biglaan ito, pero ako talagang wala na akong. $100 milyon para bilhin ang tunay na puso ni Miss Linton. Bargain na iyon para sa akin. Huwag mag-alala. Tutuparin ko ang aking pangako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako. Kuya. Kuya. Kuya, Dylan, ano ang gagawin mo sa kapatid ko? Pakawalan mo na siya. Sylvia, sabihin mo nga tong tanga mong kapatid, hindi ko alam kung sino ang nag-udyok sa kanya. Pinilit niyang pumunta sa kumpanya para magdulot ng gulo. Ang pangit ng eksenang ginawa niya. Ate, Ginagawa ko lang ito para sa reputasyon ng kumpanya, kaya wala akong choice kundi pansamantala siyang papuntahin dito at manahimik ng ilang araw. Oo, Sylvia, Dylan, ginagawa niya ito para sa ikabubuti mo. Ngayong nasa kritikal na punto ang mga bagay-bagay, hindi ka na pwedeng magkaroon ng iba pang gulo. Dylan, ang kapatid ko, ang isip niya ay tulad lang ng isang 7 taong gulang. Walang makakakuha sa kanya. Hindi man lang siya makalabas ng nursing home ng mag-isa. Malinaw na ako ang target mo. Pakawalan mo siya. ate, Sylvia, huwag kang masyadong magalit, basta't maging mabait ka. Nakikita mo? Magiging maayos ang kapatid mo. ate. So, tungkol sa pagtatapos ng kontrata, nakapag-desisyon ka na ba? Dylan, buwisit ka. Pakawalan mo na ang kapatid ko. Alam kong matalino ka. Huwag mo akong biguin. Kuya, noong bata ako, hindi ko sinasadyang mahulog sa tubig.
Sumisid ang kapatid ko para iligtas ako, at ang isip niya ay nanatiling 7 taong gulang magpakailanman. Kuya, wala akong kwenta. Nadrag na naman kita sa ganito. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa kapatid mo, magpapadala ako ng tao para imbestigahan. Magtiwala ka sa akin. Nandito ako. Salamat. Dylan, mas maganda ba ako o mas maganda si Sylvia? Siyempre ikaw ang mas maganda. Dylan, bakit mo kinuha ang kapatid ko? Ibalik mo siya sa akin. Sylvia, sinadya mong pumunta ang kapatid mo sa kumpanya at gumawa ng gulo. Dylan, hindi ka man lang pinagalitan, pero dito ka sa akin nagrereklamo. Sylvia, alam ko, malapit ka sa kapatid mo. Okay lang. Kapag tapos na ito, makikita mo na ang kapatid mo. At saka, tungkol sa pag-renew ng kontrata, nakapag-desisyon ka na ba? Hindi pa ngayon ang oras para lubusang sirain ang relasyon sa kanya. Alam ko na, ang bait ng asawa ko. Kaya, bukas pupunta tayo para pirmahan ang renewal contract. Sylvia, tingnan mo, Dylan. Binilhan ako ng damit na ito. Maganda, di ba? Pero kailangan pa rin ng aksesorya para bagay. Itong bracelet mo mukhang napakataas ng kalidad. Pwede ko bang hiramin para subukan? Hindi. Sylvia, gusto lang hiramin ni Daisy. Kailangan bang maging ganyan ka kuripot? Ibalik mo. Iyan ay kay nanay alaala sa akin. Ibalik mo. Ano naman ang alaala? Hindi pa nga ako nagreklamo tungkol sa luma nitong estilo. Ibalik mo. Dylan, tingnan mo si Sylvia. Sylvia, mura lang naman na bracelet iyan. Kailangan mo bang saktan si Daisy? Mabibigyan ko siya ng kahit ano, pero hindi ito. Ito ay kay nanay, bagay na iniwan niya sa akin. Ibalik mo. Masakit. Sylvia, kung gusto mo itong ibalik, hindi ka na lang ba pwedeng magtanong? Bakit mo ako kinurot? Sylvia, tapos ka na ba sa eksena mo? Okay ka lang ba? Masakit ba? Ihahatid kita sa ospital? Eto, ibalik mo na. Kuripot. Daisy. Sylvia, dahil masunurin mong ni-renew ang seremonya ng parangal bukas, dadaloy ka rin. At tungkol sa ugali mo ngayong gabi na binubuli si Daisy, haharapin kita mamaya. Nanay. Pasensya na. Mali ako. Hindi ko dapat pinapasok ang lobo sa bahay. Sinira ko kayo. Sinira si tatay. Ngayon, pati ang kapatid ko. Pati ang alaala na iniwan mo sa akin, hindi ko kayang protektahan. Binibining Linton, ang encrypted chip na ibinigay mo sa akin, makrack na bukas. Mabuti. Bukas, lahat ng utang natin ay matatapos na. Utang na dugo dapat bayaran ng dugo. Kompensasyon ng isang tao. Daisy, mahal. Mag-aanunsyo ka ba? Siguradong si Ginoong Lloyd iyon. Magandang mag-asawa sila. Kailan ang kasal? Kasal. Depende sa kanyang pagganap. Sabik na ba? Gusto mo nang gawing opisyal? Malapit nang magsimula ang seremonya ng parangal. Maging nasa oras. Huwag mong biguin ang iyong kapatid.
Tingnan ninyo kung sino ang narito, ang ating bida na si Linten. Mukhang pagod na pagod. Galing ka ba sa kama ng matabang baboy na iyon? Para sa lead role, gagawin mo ang lahat. Na-disqualify ka ng komite at may kapal ka pa ng mukha na pumunta sa seremonya. Napakawalang hiya. Sylvia, Ito ay, ipinadala ito ni Ginoong Lloyd. Lalo niyang gusto na isuot mo ito sa red carpet. Ito ba ay... Sylvia, para sa red carpet, ito ang isusuot mo? Sigurado ka bang angkop iyon? Sylvia, nakalingerie ka ba sa red carpet? Ito ba ay para bumalik? Isang publicity stunt? Para makakuha ng atensyon? Ang iyong kapatid ay nasa aming mga kamay. Ligtas. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, gawin mo ng eksakto ang sinasabi ko. Kung hindi, alam mo ang mga kahihinatnan. tulungan mo akong maghanap ng lugar na pagpapalitan. Dylan, Daisy, kapag nakumpirma kong ligtas ang kapatid ko at matagumpay na na-decipher ni Cedric ang code, ipapadala ko kayong dalawa sa impyerno. Isinuot niya talaga. Ibebenta niya ang kanyang dignidad para sa pera. Bilis! Kunan mo! Nakatakda na ang ulo ng balita bukas. Hindi! Kunan mo siya! Yan ang magpapauso! Bilis! Sylvia, anong ginagawa mo? Sino nagsabi na pwede mong isuot ito? Hindi ka pa ba nahihiya? Sige, itigil na ang pagkuha. Sylvia, huwag mo akong sisihin. Ito ang kabayaran mo sa pananakit kay Daisy. Sylvia, mula ngayon, ikaw na ang asawa ko. Buong puso ko, laging itatangi, mamahalin at tatanggapin kita. Talaga akong bulag noon at hindi nakita. Ang tunay na puso ni Dylan ay ang pinakamurang, pinakakatawa-tawang basura sa mundo. Sana noong nakaraang gabi ay huling beses na nasaktan mo si Daisy. Kung hindi, titiyakin kong hindi mo na makikita ang kapatid mo. Dylan, kasuklam-suklam ka. Binibining Linton, maaari bang itanong kung bakit kayo nagsuot ng kasuotang bunny girl? Maaari bang ipaliwanag? Ibig bang sabihin ito na lubusan mo nang tinanggap ang iyong sarili bilang isang artista sa pelikulang pangmatanda? Ginoong Blake, tagapagmana ng Prime Consortium. Cedric, dumating siya talaga. Cedric, Ginong Blake, anong ginagawa ninyo? Sylvia, siya ang asawa ni Dylan. Ginawa niya ito sa publiko at ipinagtatanggol mo pa rin siya? Ano ang tungkol sa dangal ni Dylan? Paano mo ito magagawa sa kanya? Ginoong Blake, ito ay usapin ng aking pamilya. Si Sylvia ay nagmamaltrato, disiplinahin ko siya sa sarili ko. Hindi mo kailangang makialam. Halika dito. Na-decrypt ang datos. Matibay ang ebidensya. Pero ang kapatid mo, ano ang tungkol sa kapatid ko? Nasaan siya? Hindi mo siya mahanap, di ba? nang dumating ako sa detention site, ito lang ang natagpuan ko. Inamin ng guwardiya na si Daisy, ang personal na humawak nito.
Tingnan mo ate. Ito si mama. At ito ang kapatid mong babae. At ito ako. Poprotektahan ko kayo ni mama. Kapag natapos ko itong iguhit, ibibigay ko sa'yo bilang regalo. Okay? Kuya, patay na siya. Paano nangyari iyon? Hindi ito maaaring totoo. Paano namatay ang kuya ko? Sylvia, ikaw at si Ginoong Blake may lihim na usapan tungkol sa ano iyon na hindi maaaring ilantad. Tama ba? Gumagawa ka ba ng kwento para siraan sina Dylan at ako? Lahat, halika at tingnan. Sinusubukan niyang linisin ang kanyang pangalan sa anumang paraan. Kwento? Gawa-gawa? Daisy, sabihin mo sa akin, ang kapatid kong si Brandon, isang lalaking may kapansanan, na ang isip ay parang 7 taong gulang. Paano siya naging hadlang sa iyo? Bakit mo siya pinatay? Kahit ganoon, bakit hindi mo siya pinabayaan? Walang kwenta ang sinasabi mo. Patay na ang kapatid mong lalaki. Anong pakialam ko? Sylvia, kung magpapatuloy kang magsalita ng ganyan, ako'y maghahabla sa iyo ng paninirang puri. Sylvia, tama na. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Magulo ka. Para kang asong baliw. Kumakahol sa maling puno. Sige, sabi mo si Daisy ay pumatay ng tao. Ipakita mo sa amin ang ebidensya. Sylvia, sinasabi mo na si Daisy pinatay ang kapatid mong lalaki. May matibay ka bang ebidensya? Kung totoo, iyon ay isang kasong kriminal. Siya ay mahahatulan. Kung walang ebidensya, ito ay paninirang puri. Maaari kang makulong dahil doon. Ginoong Lloyd, humihingi ka ng ebidensya dahil sigurado kang wala siyang anuman. O natatakot ka bang mayroon siya? Ikaw, Sylvia, ang iyong kapatid na lalaki, at ang iyong ina. Lahat ng kawalan ng katarungan na iyong tiniis, at ang sakit, oras na para lumabas ang katotohanan. Pindutin ito. Lahat ng gusto mong makita ng mundo ay narito, ihahayag sa publiko. Ang desisyon ay nasa iyo. Gusto ninyong lahat ng ebidensya, di ba? Bibigyan ko kayo ng ebidensya. teka. Nanay. Nanay. Dylan, halika dito agad. Ako. May pinatay ako. Ibigay mo sa akin yan. Patayin mo. Umalis ka. Ngayon. Kumalma ka. Daisy, ang taong nagmamaneho sa video na iyon ikaw ba? Ito ba ay sinadyang pagpatay? Sagutin mo ng diretsyo, pakiusap. Ang koneksyon mo sa aksidenteng kinasangkutan ng ina ni Sylvia. Ano ba talaga? Daisy, maaari mong harangan ang mga kamera. Ngunit kaya mo bang harangan ang katotohanan? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang sinasabi mo. 5 taon na ang nakalipas, nasagasaan mo ang nanay ko ng iyong sasakyan at pinatay mo siya na naging sanhi ng aking pagkalaglag. Ang tao sa video na ito, ikaw ba iyon? Dylan, hindi ko ginawa. Pinaparatangan niya ako. Sylvia, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Dahil lang sa inggit kay Daisy, natalo ka sa Best Actress Award at gumamit ka ng peking video na gawa ng AI para siraan siya. Talagang hindi ka makatuwiran. Ito ay tiyak na peke. Itong si Sylvia. Napakasama niya. Binibining Linton, pinili mo ang sandaling ito upang ilabas ang video. Ito ba ay para sa paghihiganti? Sa tingin mo ba na ang pagsira sa seremonya ng parangal ni Daisy ay magbabalik sa iyo ng Best Actress Award? Sylvia, ako. Alam kong lagi kang ayaw sa akin. Gusto mo itong posisyong Best Actress. Ibibigay ko na sa iyo. Hindi mo kailangang ipahiya ang lahat. Ipahiya si Dylan. Sylvia, niloko mo ako habang kasal, pinababa mo ang iyong sarili. Ngayon, para linisin ang iyong pangalan,
Naglakas loob kang gumamit ng ganitong kasuklam-suklam na taktika upang siraan ang isang masisipag na baguhan. Ako, si Dylan. Talagang nagsisisi akong napangasawa kita. Hindi mo man lang mailigtas ang iyong sarili. At gusto mo pa siyang protektahan. Anong ibig mong sabihin? Ito ang ibig kong sabihin. Lahat, Daisy, ito ang gusto kong ipakita sa inyo. Sa simula pa lang, Dylan, ang kanyang Stellar Entertainment gumamit ng dobleng kontrata upang dayain ang mga artista. Konkretong ebidensya ng iligal na kita. Peke! Peke ito, puta! Peke. Ang lahat ng ito ay peke. Dylan, ang Stellar Entertainment mo, paano ito bumilis ng ganoon sa 5 taon? Nilalamon ang napakaraming kumpanya. Hindi mo ba alam sa puso mo? Kailangan mo ba akong tulungan na maalala ang mga artistang napilitan sa isang sulok ng iyong dobleng kontrata? Diyos ko, talagang dobleng kontrata nga. Napakaraming artista ang sangkot. Kaya pala ang yaman ng resources niya ay napakalakas nitong mga nakaraang taon. Kaya ang pera niya lahat ay galing dito. Sylvia, talagang minamaliit kita. Sige. Sylvia, alam mo ba? Ang ebidensyang ito mo ay mukhang peke talaga, di ba? Pero hayaan mong itanong ko sa'yo, kung lagi akong gumagamit ng dobleng kontrata sa lahat ng panahon, bakit wala pang nagsampa sa akin sa lahat ng mga taon na ito? Idemanda ka. Mangangahas ba silang idemanda ka? Ang mga babaeng iyan. Bawat isa sa kanila, katulad ko, unang natrap ng napakataas mong kontrata. Pagkatapos ay pinilit mo na kumuha ng lahat ng uri ng nakakasirang larawan. Mangangahas ba silang lumaban? Ang naghihintay sa kanila ay pagkasira at kahihiyan, at mga utang na hindi nila mababayaran. Mangangahas ba silang magsalita? Ako, Sylvia, ay isang buhay na halimbawa. Para kontrolin ako, Dylan nag-set up ng insidente noong panahon na iyon. Sa nakalipas na 5 taon, lahat ng aking acting fees kinuha niya bilang property ng mag-asawa, at sa ilalim ng dahilan ng operasyon ng kumpanya, nilalamon ang bawat sentimo. Noong natuklasan ko ang katotohanan at gusto kong umalis, siya ay agad kinulong ako sa napakataas na penalty. Sylvia, hindi ba tayo mag-asawa? Ang akin ay iyo, di ba? Paano ko kukunin ang pera mo? Kung mayroon kang mga hinaing, pag-usapan natin ito sa bahay, okay? Bakit nating hahayaan ang mga tagalabas na tumawa sa atin? Huwag mo akong hawakan. Ngayon, mangahas ka na ipakita sa lahat ang mga artista ng kumpanya. At ang aking income at expense statements. Mangahas ka ba, Dylan? See. Pagkatapos, hayaan mo akong magtanong sa'yo. Sa lahat ng mga taon, ang pagkain, damit, at mga bagay na ginamit mo, hindi ba lahat ay pinakamahusay? Gusto mong kumanta? Nag-invest ako ng album para sa'yo. Gusto mong umarte? Nag-invest ako para gawin kang lead actress. Sa pagitan ng mag-asawa, kailangan ba na maging ganito ka-exact? Siyempre. Sylvia, ito. Dahil pumirma kami ng post-nuptial property agreement na nagsasaad na ang ari-arian ay pag-aari namin ng hiwalay at tayo ay hiwalay na. Ginoong Lloyd, ang iyong reputasyon bilang isang tapat na asawa ay pawang kasinungalingan. Sinabi mo lang na nagbabahagi kayo ng lahat. Kaya ano ang kasunduang ito? Lahat. Pasensya na at nakita nyo ito. Ang totoo, ang kasunduan ng diborsiyo na ito. Wala akong alam tungkol dito. Sylvia, dahil mahal kita, na ako hindi kailanman nag-iingat sa iyong paligid. Tuwing dala mo sa akin ng isang dokumento, pinirmahan ko ito nang hindi man lang tumitingin. Pero hindi ko inaasahan na sasamantalahin mo ang tiwala na iyon sa okasyon na tulad nito sa panahong ganito. Sylvia, alam ng lahat kung gaano kabuti si Ginoong Lloyd sa iyo. Pero paano mo magagawa para linisin ang iyong pangalan, gamitin ang kanyang tiwala sa iyo? Para saktan siya? Daisy, wala ito sa'yo. Si Sylvia asawa ko kahit anong mali ang nagawa niya, hindi para sa iyong husgahan. Dylan, talagang mahusay ang iyong pag-arte. Dinaya mo ako para pumirma ng postnup. Sinasabi na ayaw mong maabuso ako. Tapos ikaw dinaya mo ako para pumirma ng 2 kontrata. At pinilit akong kumuha ng mga litratong iyon. Ginawa mo akong alipin para sa iyo ng walang bayad. At ngayon, ginagawa mo ang kawawang mukha na iyan para kanino? Sylvia, lahat ng tao sa mundo ay maaaring sisihin ako. Ngunit hindi ikaw. Tinatapakan mo ang aking tunay na damdamin. Alam mo ba iyon? Dylan, huwag kang mabahala. Si Sylvia ay nakikipaglokohan kay Ginoong Swift, higit sa 1 beses. Ngayon, siya ay hindi ka na niya mahal.
Ang natulog kay Warren, hindi ba ikaw iyon? Teka, sa press conference ni Ginoong Lloyd noong nakaraan, hindi ba sinabi nila na si Sylvia ang pumunta sa kanyang kama? Ang litratong iyon ay sobrang malabo. Maaaring ibang tao? Sylvia, nagsasalita ka ng walang kwenta. Ikaw ay isang masugid na aso na kumakagat sa lahat. Tigilan niyo ang pag-film. Tigilan niyo ang pag-film. Ang larawang ito ay peke. Miss Linton, tungkol sa high definition na larawang ito, ano ang paliwanag mo, Ginoong Lloyd? Sa dati mong press conference, iginiit mo na si Sylvia iyon. Tinatakpan mo ba si Daisy? Ano ang iyong tunay na relasyon kay Daisy? Umakyat ba siya sa kama mo? At pinayagan mo ba ito ng tahimik o inutusan mo pa? Sylvia, agad ibaba mo ang larawang iyan ngayon din. Ikaw, para sa kanya, noong itinulak mo ako para sisihin, naisip mo ba ang araw na ito? Ngayon siya naman, naawa ka ba sa kanya? Ikaw. Dylan, Pananakit ng babae sa publiko, ito ba ang iyong imahe ng tapat na asawa na itinayo mo? Ginoong Lloyd, paki-explain kung bakit magkakasalungat ang mga pahayag mo. Ito ba ay talaga gaya ng sinabi ng asawa mo na niloloko mo ang publiko sa mahabang panahon? Sinaktan ba ni Daisy ang isang tao at tumakas? Alam mo ba? At tinakpan mo? Nagsabuatan ba kayo para i-frame si Sylvia? Walang komento. Ginoong Lloyd, noong yurakan mo ang batas at moralidad, naisip mo bang darating ang araw na ito? Patayin siya. Naibigay ko na ang ebidensya sa mga autoridad. Kapag nakumpirma na ang mga kaso, hindi lang mababang karote si Dylan, mapupunta rin siya sa bilangguan. Paano si Daisy? Siya ay may buhay sa kanyang mga kamay. Bibigyan siya ng batas ng pinakamakatarungang hatol. Ang iyong ina at iyong kapatid, kung sila'y nakatingin mula sa langit, na makita kang naghahanap ng hustisya para sa kanila, tiyak na sila'y payapa. Ginoong Blake, taos puso akong nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Makatitiyak ka, kapag nakuha na ni Dylan at Daisy ang nararapat na parusa, ibibigay ko ang aking bato sa iyong kapatid na babae, ayon sa pangako. Ako, May isa pa akong sasabihin. Si Dylan ay isang ulila. Sa edad na 8, siya ay inampon ni Caspian. Para sa kanyang kinaroroonan ngayon, utang niya lahat sa kanyang ama-amahan. Ngayong lumala na ang sitwasyon, nag-aalala ako na hindi basta-basta mananahimik si Caspian. si Caspian ay galing sa isa sa 4 na malalaking pamilya ng isla ng Puerto, ang pamilya Root, ang mga magnate ng pagpapadala. Pero kakaunti lang ang nakakaalam tungkol dito. Si Dylan ay talagang pabaya ngayon marahil dahil si Caspian ang sumusuporta sa kanya. Ako na ang bahala kay Caspian. Ang kailangan mong gawin ngayon ay alagaan ang iyong kapatid. Salamat. Ginoong Blake, marami ka nang nagawa para kay Binibining Linton. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya? Mas mabuting hindi na lang sabihin ang ilang bagay. Bukod dito, ang tunay na pagmamalasakit ay hindi para makakuha ng kapalit. Lalo na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya dahil sa mga deal na iyon. Tapos na. Tapos na ang lahat. Tumahimik ka. Hindi ba sapat ang gulo? Wala na lahat ng endorsement ko. Binabash na ako ng mga fans ko. Wala na akong kwenta. Daisy, pansamantala lang ito. Kapag humupa na ang init, kaya pa kitang ibalik sa taas. Yung mga plastic na fans, bakit mo pa sila papansinin? Ikaw ba ayaw mo lang makipaghiwalay kay Sylvia? Kakatext mo lang ba sa kanya? Daisy, paano ba naman kita hindi mamahalin? Pero ngayon, ang opinyon ng publiko at ang ebidensya ay laban sa atin. Kailangan ko ng oras para ayusin ito, okay? Wala akong pakialam. Gusto kong patay si Sylvia. Ngayon din. Daisy, kung mamatay si Sylvia ngayon, iisipin ng lahat na tayo ang may gawa. Mawawalan ng kontrol ang opinyon ng publiko. Ikaw ba? Ay ayaw lang siyang mamatay? Wala na akong dahilan para mabuhay pa. Kung hindi siya mamamatay, ako
ako na lang ang mamamatay. Ayos ba? Daisy, anong ginagawa mo? Pakiusap, kumalma ka. Hayaan mo akong mamatay. Wala ka nang pakialam sa akin. Daisy, paano ba naman kita hindi mamahalin? Maniwala ka sa akin. Hinding-hindi ko hahayaang makatakas si Sylvia. Talaga? Pupunta ako kay tatay ngayon. Caspian. Tatay, uminom po kayo ng tsaa. Ako, si Caspian. Walang ganyan kagaling na anak. Tatay, aksidente lang ito. Lahat ito ay kay Sylvia. Pinayagan mong gawin kang ganyan ng isang babae at may lakas ka pa ng loob na tawagin itong aksidente. Tay, mali ako. Sa lahat ng tao na ito, pinalaki kita ng walang kabuluhan. Wala kang silbi. Tay, hindi na mauulit. Tay, kumalma ka. Madali itong hawakan. Ang tanging kondisyon ay, ang bibig ni Sylvia dapat na manahimik magpakailanman. Kung hindi, hindi ako makakasagot sa mga nakatataas. Tay, huwag kang mag-alala. Basta't lagyan natin siya ng label na isang celebrity na may kahihiyan at ipa-blacklist siya sa buong internet. Ang kanyang mga salita ay hindi na maniniwalaan kailanman. Ano ang balak mong gawin? May isang babaeng artista na nagngangalang Yvonne sa kumpanya. Malapit siya kay Sylvia. May hawak din akong bagay laban sa kanya. Pagkatapos, papuntahin si Yvonne na linlangin si Sylvia sa hotel, magsindi ng insenso na pampagana at i-live broadcast ang feed direkta sa press conference. Sylvia, tapos na siya ng tuluyan. Ako na ang bahala sa lahat ng iba para sa'yo. Tandaan mo, ito ang iyong huling pagkakataon. Kung magkakamali ka ulit, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Opo. Hindi? Hindi, Ginoong Lloyd. Si Sylvia ang nagdala sa akin sa industriyang ito. Palagi niya akong inaalagaan ng mabuti. Paano ko siya masasaktan? Hinihiling ko lang na dalhin mo siya sa silid. Mahirap ba iyon? Ginoong Lloyd, huwag mo akong pahirapan. Si Sylvia ay tiyak na maingat na ngayon sa mga tao. Hindi niya ako makikita. Yvonne, 2 taon kang nasa kumpanya. Tama ba? Pinakitaan kita ng kabutihan, hindi ba? Hanggat masunurin ka, ang proyekto ng S-Class na pelikula sa susunod na taon, ikaw ang pag-iisipan ko para sa lead role. Hinihiling ko lang na dalhin mo siya sa silid. Ganon ba kahirap iyon? Punitin mo ang mga negatibo kung gusto mo. Marami pa akong iba. Si Sylvia ay may proteksyon ni Cedric. Ikaw? Mag-isip kang mabuti bago mo ako sagutin. Lilinlangin ko si Sylvia para pumunta doon. Sylvia, hindi na makakabalik ang mga patay. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Salamat. Bakit hindi ka pumasok ngayon? Magulo ang kumpanya. Kanselado lahat ng schedule ng mga artista. Huwag kang matakot. Matatapos din ito. Sylvia, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Kapag nanalo ka sa kasong ito, lahat kami ay magiging malaya na. Yvonne, sabihin mo sa akin ang totoo. Pinapahirapan ka ba ni Dylan? Hindi, Sylvia, huwag mong masyadong isipin. Kailangan ko nang umalis. Yvonne, ako ang nagdala sa iyo sa industriyang ito. Kung may nangyayari, gusto ko na maging tapat ka sa akin. Ayaw kong magsinungaling ka sa akin. Ginoong Lloyd, alam ni Ginoong Lloyd na malapit tayo. Gusto kanyang gantihan. Ibibigay niya ako sa isang malaking tao.
na hindi niya kayang kalabanin. Sylvia, noong pumirma ako sa Stellar, alam kong darating ang araw na ito. Hindi kita sinisisi. Talaga, masama lang ang aking kapalaran. Yang bastard na si Dylan. Ivan, huwag kang matakot. Nasasangkot ka dahil sa akin. Kakausapin ko si Dylan. Hindi ko siya hahayaang hawakan ka. Sylvia, sa wakas nakatakas ka. Hindi ko kayang isama ka sa kanya ulit dahil lang sa akin. Nasasangkot ka dahil sa akin. Tama lang natulungan kita. Sabihin mo lang kung kailan at saan. Sylvia, pasensya na. Huwag kang matakot. Nandito ako. Aalis na ako ngayon. Kapag nakumpirma na ni Ginoong Lloyd, magte-text ako sa'yo. Si. Pasensya na. Sylvia, wala akong taga-suporta na tulad ni Ginoong Blake. Wala talaga akong magagawa. Tapos na. Pumayag siya. Dylan, bakit kanya niyaya diretso sa hotel? Sinabi ni Ginoong Lloyd na maraming mamamahayag sa labas. Pribado ang hotel. Yung mayamang lalaki ay naghihintay din sa kuwarto. Sylvia, nandito na tayo. Dula, Huwag kang matakot. Sumunod ka lang sa akin. Yvonne, ano ginagawa mo? Buksan mo ang pinto. pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Yvonne, ano ginagawa mo? Buksan mo ang pinto. Pasensya na. Pasensya na. Ginoong Blake, nagtanong na ako. Sabi ng staff, binibining Linton. Umalis mahigit 1 oras na ang nakalipas. Hanapin agad ang kinaroroonan ni Sylvia. Gamitin lahat ng koneksyon. Bilisan mo. Opo, Ginoo. Daisy, ikaw pala? Siyempre ako ito. Ikaw na, Pokpok. Sinira mo lahat. Dapat mong inaasahan ito. Ito ay espesyal na inihanda ko para sa iyo. Nag-ayos pa ako para sa iyo 4 na matatapang na lalaki. Pagkatapos ngayon, malalaman ng lahat sa mundo ikaw, Sylvia, ay isang maruming kalapating mababa ang lipad. Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Walang darating para iligtas ka. Tangkilikin mo lang ang kasiyahan ng iyong buhay. Ginoong Blake, natagpuan ko na. Si binibining Linton ay nasa Lantel Hotel, room 8867. Mga kasamahan sa press, ngayon ay nagdaraos tayo ng emergency press conference upang linawin ang maraming maling paratang na isinampa sa akin ng aking dating asawa na si Sylvia. Bilang tugon, ang aming kumpanya ay opisyal na nagpasimula ng legal na proseso. Ginoong Lloyd, sinasabi ba ninyo na lahat ng ebidensya na ipinakita ni Sylvia ay peke? At lubos ninyo itong itinatanggi? Bakit noong seremonya ng parangal hindi ninyo ito pinabulaanan? Bakit ngayon lamang kayo naglilinaw? Dahil ba may konsensya kayo at kailangan ng oras upang maghanda? Lahat iyan ay walang basehang kalokohan.
Si Sylvia, dahil sa kanyang personal na pag-uugali, ay matagal nang hindi matatag ang pag-iisip. Tungkol sa kanyang pagtataksil noong kasal pa tayo. Bilang isang lalaki, pinili kong manahimik at magtiis. Ngunit, ang pagpeke ng ebidensya, paninirang puri sa iba, iyan ay lumalabag sa batas. Talagang hindi ko ito maaaring hayaan. Ang higit na nakakagulat, kahit ngayon, sinasaktan pa rin niya ako sa pinakamababang paraan. Sinusubukang lituhin ang publiko. Sapat na ang usapan. Lahat, pakitingnan ng screen. Ito ay maliit na sulyap lamang sa tunay na mukha ni Sylvia. Ito, hindi ba iyan si Daisy? Ginong Lloyd? Ginong Lloyd, sabi mo ito si Sylvia, pero ang litrato ay si Daisy. Sino ba talaga ang nag-frame kanino? Kaya, ano ang paliwanag mo? Ginoong Lloyd, maliwanagan mo nga, bakit sumasalungat ang live footage sa sinasabi mo? Ikaw ba mismo ay sumali sa masamang paninirang puri laban kay Sylvia? Patayin yan! Patayin na ngayon! Ginoong Lloyd, dahil ba si Sylvia ay may ebidensya ng mga krimen mo, kaya gaganti ka ng ganito sa dati mong asawa? Sinaktan ni Dylan ang isang tao. Tiyak na front page bukas. Lahat, mag-record na. Tumahimik ka! Ginoong Lloyd, paliwanag mo nga. Uy, Ty. Wala kang kwentang walang silbing basura. Umuwi ka agad. Si. Sylvia, magpahinga ka muna. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ginoong Blake, anong ginagawa mo? Tigil. Cedric, anong ginagawa mo? Ano yan? Ang mga to? Siyempre, iniiwan ko yan para sa'yo. Mag-enjoy ka. Sylvia, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba ang ginagawa mo? Mainit. Ang init ko. Masama ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam ko. Sylvia, Ibigay mo sa akin. kumalma ka. Kumalma ka. Magandang gabi. Mainit. Ang init ko. Masama ang pakiramdam ko. Sylvia, Ibigay mo sa akin. kumalma ka lang. Nakikiusap ako. Kumalma ka. Oh, Sylvia, Sylvia. Anong ginawa mo?
gising ka na. Ayos ka na ba? Magandang umaga. Tara, kain na. Nagluto ako ng itlog na soft-boiled. Dati kang... Akala ko magugustuhan mo. Paanong alam niya? Gusto ko ng itlog na soft-boiled. Pasensya na. Kagabi ay urgent. Kinailangan kong gumamit ng ilang paraan para pakalmahin ka. Masakit pa ba ang leeg mo? Na-knock out ako. Kaya. Walang nangyari sa atin kahapon. Sa tingin mo may mangyayari? Hindi. Ayos lang ito. Perpekto. Dumating na ang court summons. Kaso ni Dylan at Daisy. Ang paglilitis ay nakatakda sa makalawa. Lahat ng mga hidwaan naming dalawa at sila. Oras na para ayusin ang lahat ng minsan at para sa lahat. Ang trial ay ila-livestream online sa araw na iyon. Magiging mahirap para sa kanila na dayain ito kapag nahatulan na. Ang sentensya ni Dylan ay hindi magiging maikli. Daisy, malamang kamatayan ng parusa. Magpatuloy sa pagkain. Titingnan ko. Yvonne, anong ginagawa mo dito? Sylvia, pasensya na. Pasensya na talaga. Tapos na ito. Ang pagsasabi lang ng paumanhin. Nakakatulong ba iyan? Ihatid mo siya palabas. Pakiusap. Sylvia, napilitan ako. Binantaan ako ni Dylan ng mga hubad na larawan. Kung hindi ko ginawa, ilalathala niya ang mga ito online. Pero pagkatapos, masisira ako. Alam mo ba kung ako ang biktima kagabi, ano ang mangyayari sa akin? Sylvia, pinagsisihan ko ito agad. Kung may nangyari talaga sa iyo, magiging alipin kita. Lahat ng pera nakikitain ko sa natitira kong buhay. Ibibigay ko lahat sa iyo bilang kabayaran. At ngayon, hindi ka ba natatakot na gantihan ka ni Dylan? Sylvia, nagpasya na akong umalis sa industriya ng aliwan. Ang isang tulad ko, sa sirkulong ito, walang background, walang suporta, hindi talaga ako makakaligtas. Alam kong mali ako, pero may pagpipilian ba ako? Kung may taga-suporta ako tulad ni Ginoong Blake, isang tulad niya, paano ko kaya? Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Pero hindi iyon dahilan para saktan ang iba. Pasensya na. Hindi kita pananagutin. Pero hindi na tayo magkaibigan. Umalis ka na. Salamat. Sa pagpunta ko rito, nakita ko ang balita na nagsasabi, ang kaso mo kay Ginoong Lloyd ay haharap sa korte sa Makalawa. Mayroong isang bagay na maaring makatulong sa iyo. Si Dylan, siya, parang ginagamit niya ang kumpanya para maglaban ng pera. Saan mo nakuha ang impormasyong ito? Tama ba ito? Hindi ako sigurado. Narinig ko lang ang ilang salita. Noong oras na iyon, parang kausap niya ang tatay niya sa telepono. Sabay sabing, nalinis na raw ang pera. Ano ang iniisip mo? Mahal, ang makita kapag katapos ng trabaho araw-araw ay ang aking pinakamalaking kaligayahan. Hindi ka ba makapagsara ng bibig habang kumakain? Abala sa trabaho ngayon? Uy, Ginoong Lloyd, yung huling halaga ng pera ay hindi na clear ng maayos. Sa channel, Sige, nakuha ko. Mahal, mauna ka na. Lalabas ako.
Kahit hindi niya direktang sinabi noon, yung reaksyon, yung paraan ng pagkakasabi niya ng linis. Ngayon, kung pagsasama-samahin, siguradong paglalaban ng pera ito. Ang tagal na kasi, hindi ko na masyadong inisip noon. At walang ebidensya. Sylvia, pwede ba tayong magkita? Tayong dalawa lang. Sige, ako ang pipili ng lugar. Sige, ako na ang pipili ng lugar. Makikipagkita ka sa kanya? Dahil siya muna ang lumapit sa akin. Makikipaglaro ako at lilinlangin siya para malaman kung naglalabas siya ng pera. Kung totoo iyon. Sa pagliliti sa makalawa, basta't makapagbigay ako ng ebidensya ng paglalaban niya ng pera. Kung gayon si Dylan hindi lang ilang taon sa bilangguan, kundi mabubulok sa kulungan. Cedric, hindi ko kayang palampasin ang pagkakataong ito. Hindi na niya ako tinatawag na Ginoong Blake. Mabuti ang punto mo. Hayaan mo akong ihatid ka roon. Sylvia, 5 taon na ang nakalipas. Gusto mo na itong latte. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, hindi ka pa rin nagbago. Tinawag mo ako dito para lang sabihin iyon? Dylan, pinalayaw mo si Daisy at sinira ang aking pamilya. Muntik na akong halayin dahil sa iyo. Alam mo ba kung gaano kasuklam-suklam ang itsura ng mukha mo sa akin ngayon? Sylvia? Sylvia, alam ko. Si Daisy ay pinalayaw ko. Hindi ko ninais na ang mga bagay ay umabot dito. Kung handa kang huminahon, ipapasok ko siya para harapin ang batas. Ano? Hindi mo na pinoprotektahan ang iyong pinakamamahal na Daisy. Ano? Hindi mo na pinoprotektahan ang iyong mahal na si Daisy pa ba? Nagkamali siya, dapat siyang umamin. Pero pagkatapos ng lahat, tayo ay mag-asawa ng 5 taon. May pagmamahal pa rin. Kung ibababa mo ang mga kaso, anumang termino ang sabihin mo, tatanggapin ko. Dylan, galit ako kay Daisy, pero mas galit ako sa iyo. Kung hindi mo siya sinuportahan, paano siya maglalakas loob na pumatay? Sa 5 taong ito, ang sakit na idinulot mo sa akin, naaalala ko bawat isa at nagtatala ako. Sylvia, talagang alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Hindi mo alam na mali ka, natatakot ka lang. Sylvia, huwag mong itulak. Ikaw na walang hiya. Sylvia, kailangan mo bang sunugin ang lahat? Kahit na manatili ang mga kasong iyan, maglilingkod ako ng 2 o 3 taon at lalabas ako. Kung ibababa mo ang demanda, mga parangal sa Best Actress, mga oportunidad, kahit ang Hollywood, lahat ay maibibigay ko sa iyo. Pagtiwala sa iyo? Nais ko bang mamatay? Ano bang gusto mo? Ano ang gusto ko? Gusto kong mabulok ka sa bilangguan. Sa lahat ng mga taong ito, ang perang nilabhan mo, ang mga taong sinaktan mo, sa tingin mo, 2 o 3 taon makakabawi ba diyan? Dylan, sa natitirang bahagi ng iyong buhay, mabubulok ka sa kulungan. Sylvia, hindi ka dapat nagsasabi ng ganyan. No, no. Nagsisinungaling ba ako? Mas alam mo yan kaysa sa akin. Sylvia, Huwag mo akong hawakan. sige. Hindi kita hahawakan pero kailangan mo ring isipin ang sarili mo rin. Kung ibababa mo ang mga kaso, kalahati ng aking mga ari-arian, ililipat ka agad sa iyo. Mga stocks, bahay, pera, ililipat ko sila sa iyo ngayon din. Pera mo? Maduming pera iyan. Sylvia, pagsisisihan mo ito. Pagsisisi? Panoorin kang makulong bakit ko iyon pagsisisihan. Sa makalawa sa hukuman. Dylan, totoo ngang naglalaba ka ng pera. Kumusta? Totoo ngang naglalaban ng pera si Dylan. Mula noong insidenteng iyon, nagkaroon ako ng ugali. Bawat kontrata na pinipirmahan ko, gumagawa ako ng kopya.
Dito, karamihan ay mula sa kumpanya ni Dylan. Dapat may ebidensya ng paglalaban ng pera. Maaari mo bang tulungan akong suriin ito? Sige. Bahala na sa akin. Gago. Sino ang nagsabi sa'yo na puntahan siya ng pribado? Niloloko ka lang niya. At ikaw, pumayag ka agad. Sa loob ng 2 araw, may nationwide livestream. Kung siya ay pampubliko maglalantad ng money laundering, magsasangkot sa mga nakatataas, pareho tayong tapos na. Tatay, na-underestimate ko siya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako. Manahimik ka. Mula ngayon, huwag ka nang makialam dito. Tatay, pero si Sylvia tumangging makipag-ayos kahit anong mangyari. Actress lang siya. Akala niya magaling siya. Sigurado ka, sa loob ng 2 araw, basta't hindi siya makapunta sa korte, hindi siya makakapagdulot ng problema. Ibig mong sabihin, Pipilitin ko siyang manahimik ng tuluyan. Nanay. Pre. Matatapos na ito. Isa para sa aking ate, isa para sa akin. Isa para sa aking ate. Isa para sa akin. Para sa'yo lahat, pre. Tingnan mo, ano ito? Lollipop. Ito ay lollipop. Lollipop. Pre, huwag kang matakot. Kapag nakapaghiganti na ako, sasamahan kita. Hindi na tayo maghihiwalay. Dylan, ang chain ng ebidensya para sa money laundering, nasundan ko ito sa mga lead na binigay mo. Pero sa ngayon, natigil ako sa huling hakbang ng pagkolekta ng ebidensya. Kailangan kita. Ganyan ang sitwasyon. Naintindihan mo? Sylvia, anong problema? Sagutin mo ako. May pumasok. Sino ka? Sa pagkakataong ito, Sylvia, talaga bang mapapatay siya? huwag kang mag-alala. Si tatay mismo ang nag-ayos. Magiging maayos, garantisado. Naintindihan. Tatay, bueno, naasikaso na ang lalaki. Ayos na. Sa korte bukas, tumahimik ka. Tsaka, iset up mo na ang trending topic. Ito ay ganap ng maaayos. Papa, yung trending topic na bagay, sa akin na lang. Tama. Ipapaalam ko na ang mga peking ebidensya, Junater. At mukhang totoo ang pagpapakamatay. Ang tapang mo naman tumawa. Kung hindi mo ginawa ang gulo na ito, kailangan ko bang mag-abala ng ganito? Alam ko. Wala akong kwenta. Pasensya na sa abala. Papa. Oo, si Sylvia? Patay na ba talaga siya? Tingnan mo mismo. Sylvia, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Deserve mo to. Nasunog ba talaga siya hanggang mamatay? Tama lang sa kanya. Masama. Yan ang dapat mong makuha. Ayusin mong mabuti ang resulta. Ayaw ko. Nang kahit anong problema sa trending list. Papa, manatiling panatag. Haharapin ko ito ng perpekto.
Kahit patay na si Sylvia, sisiguraduhin ko na siya, sa opinyon ng publiko, ay ganap na nasira. Sylvia. Sylvia. Sylvia, tingnan mo ako. Huwag kang matutulog. Sylvia, hindi ka dapat matulog. Umalis ka. Huwag mo akong alalahanin. Ibababa mo ako. Hawakan mo ako ng mahigpit. Huwag kang matakot. Ginoong Blake, tulad ng iyong hinulaan. Akala nila, pagkatapos mamatay ni Binibining Linton, nagpakumbaba sila. Ang aming mga tao ay matagumpay na nakuha. Ebidensya ng money laundering ni Dylan. Ngunit, Caspian ay may malalim na ugat sa isla ng Puerto. Kung tutulungan mo si Binibining Linton sa paglilitis bukas, ilantad ito. Iyan ay parang pagdedeklara ng digmaan sa kanya. Maaaring magdulot ito sa iyo at sa pamilya Blake. Maraming problema. Ginalaw niya ang aking mga tao. Wala na sa isip ko na siya ang hari ng pagpapadala sa isla ng Puerto, kahit na siya ang hari ng impyerno. Bukas, titiyakin ko, hindi siya aalis. Mga kababaihan at kalalakihan, magsisimula na ang paglilitis. Sa loob lamang ng 10 minuto, ang akusado, si Dylan, CEO ng Stellar Entertainment, at ang kanyang kasintahang si Daisy, ay dumating ng nakaistilo. Ang nagsasakdal ay hindi pa dumarating. Ayon sa legal na pamamaraan, kung hindi sumipot ang nagsasakdal, ang kaso ay ituturing na ibinasura. Ginoong Lord, sigurado ka ba na mananalo ka sa kasong ito? Siyempre, ang mga walang basehang paratang na ito ay hindi maluloko ang batas. Ginoong Lloyd, tungkol sa trending topic kaninang umaga, tungkol kay Binibining Sylvia, na nagpeke ng ebidensya, ano ang reaksyon mo? Lahat, naniniwala ako sa batas at sa katarungan. Ang hukuman ay hindi kailanman magkakamali sa isang inosenteng tao at hindi kailanman hahayaan makalaya ang isang may sala. Sa tingin ko, tulad ng taong mabait na iyon na naglabas ng ebidensya online, ang taong iyon ay tiyak na nagalit din sa pag-uugali ni Sylvia na manira ng iba. Kaya sila nagagalit. Hindi pa dumarating si Sylvia. Alam mo ba kung bakit? Ano pa bang dahilan? Masyado siyang takot lumitaw. May konsensya siyang guilty. Iyon lang. Tara na. Kung titingnan ang ugali ni Sylvia kanina, hindi mo kampeke ang ebidensyang iyon. Sino ang nakakaalam? Mahirap basahin ang mga tao ngayon. Kung siya ay hindi gumawa ng peking ebidensya, bakit hindi siya pumunta sa korte ngayon? Ang pagkamatay ng kanyang ina at kapatid ay magagamit pa niya para sa publisidad. Walang awa ang babaeng iyon. Dylan, 1 minuto na lang bago ang korte. Sa pagkakataong ito, sigurado tayong mananalo tayo. Isang minuto na lang. Mukhang may mga tao dahil sa pagkakasala ay hindi pa rin lalabas. Sa tingin ko, ang komedyang ito ay maaaring matapos na. Si Sylvia iyon. Nandito si Sylvia. Nandito rin si Ginoong Blake. Imposible. Hindi ba siya namatay sa sunog? Paano siya nabubuhay pa? Binibining Linton,
Bakit kayo, dumating sa huling sandali, natatakot kayong malantad ang peke ninyong ebidensya? Ang ebidensyang nasa trending list. Totoo ba yun? Pumunta kayo rito para hamanin ang autoridad ng batas. Sagutin ninyo ang tanong. Sylvia, ikaw, paano mo? Ginoong Lloyd, mukhang sobrang takot kayo. Hindi ninyo naman talaga akalaing nagpadala ako ng tao para magsunog kahapon at sinunog ako hanggang mamatay, di ba? Panununog, anong pagtakpan ang pagpatay? Kaya pala sigurado si Dylan kanina na hindi darating si Sylvia. Sylvia, sa harap ng lahat ng media na ito, huwag mo akong siraan. Anong panununog? Wala akong alam dyan. Ginoong Blake, ang galaw na iyon isang tusong kahusayan ng kamay. Isang makitid na pagtakas. Magandang ginawa. Ako, Caspian, ay humanga. Pinalalaki mo ako, Ginoong Root. Ito ay dahil may isang taong sobra ang kasamaan, kahit ang langit ay hindi na makatiis. Ikaw. Nagsisimula na ang pagdinig. Nagdemanda si Sylvia Lynn tungkol sa kaso laban sa akusadong si Daisy Shen. Mayroon ka pa bang ibang ebidensyang ipapakita? Oo, meron. Nais kong magdagdag ng karagdagang paratang. Ang akusadong si Daisy Shen ay hindi lang pinatay ang aking ina, kundi pinatay din ang aking kapatid na si Brandon Lin. Kalokohan! Hindi ko ginawa! Mahal na hukom! Pinagsasabi niya ako. Walang katuturang sinasabi niya. Akusadong si Daisy Shen, bantayan ang iyong pananalita at kaayusan ng hukuman. Umupo ka. Kung ayaw mong mamatay, simula ngayon, huwag kang magsasalita ng kahit isang salita. Tungkol sa akusado, ang ebidensya ng pagkakasala ni Dylan, mayroon ka bang iba pang ebidensya na isusumite? Wah, Kamahalan, ako po ay naguulat. Ang nagsasakdal, si Sylvia, ay matagal nang gumagamit ng aming kumpanyang personal na rehistradong Linton Heart Foundation upang magsagawa ng malalaking halaga ng mga aktibidad sa paglalaban ng pera. Ang halagang sangkot ay paunang napatunayan na lumampas na sa $100 bilyong. Talaga bang 100 bilyon? Totoo ba ito? Paano nagkaroon ng ganoon karaming pera? Nagnakaw ka ba ng pampublikong pondo? Ipaliwanag. Mangyaring ipaliwanag. Totoo ba ito? Itay, ang mga channel ng paglalaban ng pera dati ay lahat gumagamit ng pangalan ng kumpanya ng babaeng iyon, si Sylvia, para ilipat ang pera. Ngayon patay na siya. Ang hindi inaasahang sisi na ito ay halos gawa-gawa para sa kanya, parang takip ng kabaong. Ilipat ang sisi. Ang mga patay ay walang kinukwento. Sa pagkakataong ito, ikaw na batang pilyo, sa wakas ay nagkaroon ng utak. Mahal na hukom. Ito ay sa aming kumpanya, kamakailang natuklasang matibay na ebidensya. Lahat ng kontrata ng paglilipat ng pondo, mga autorisasyon ng proyekto sa ibang bansa, mga direktiba sa pagpopondo ng proyekto sa mga mahahalagang pahina ng lagda bawat isa ay nagtataglay personal na lagda ni Sylvia. At may tatak ng kanyang personal na opisyal na selyo. Ang ebidensya ay tiyak.
Ito ay tapos na. Grabe, 100 bilyon. Lahat ng mga ninuno ko, kung pagsasamahin, hindi man lang kumita ng barya. Diyos ko. Piso. Daan, libo, 10,000, pagkatapos noon, ilan ang mga zero, kapag pinatong-patong, ang perang ito malamang, mas mataas pa sa gusaling ito. Ang ating Sylvia ay hindi gagawa ng ganito. Siguradong pinagplanuhan ito. Order, order. Tungkol sa akusado, si Dylan, isumite ang iyong ebidensyang kriminal. Mayroon ka bang ibang paliwanag o pagtutol? Mahal na hukom. Binabaluktot niya ang katotohanan. Ang nagsagawa ng ilegal na operasyon ng pondo ay si Dylan. At ang kanyang Stellar Entertainment, ang tinatawag kong estado bilang legal na kinatawan, ay isang balangkas lamang na ginamit niya noon upang manlinlang. Hindi ako sumali, at hindi ko alam tungkol sa mga partikular na operasyon. Nagdemanda, ang ebidensyang inyong isinumite ay nagpapatunay na ang isang subsidiary ng Stellar Entertainment ay sangkot sa paglalaban ng pera. Ngunit ang ebidensyang ibinigay ng akusado direktang nagpapatunay na ikaw ang benepisyaryo ng paglalaban ng pera. Hindi ito totoo. Sa mga dokumentong may bisa sa batas ay ang iyong sulat kamay at ang iyong rehistradong selyo ng kumpanya. Sylvia, paano mo mapapatunayan na ikaw, na personal na pumirma at nagselyo ng malalaking transaksyong ito, ay lubos na walang kamalayan? Dylan, huwag kang magtrabaho ng sobra. Magpahinga ka. Talagang inaalagaan ako ng asawa ko. Siya nga pala. Hindi ba sinabi mo gusto mong magtayo ng charity foundation para tulungan ang mga bata sa bundok na hindi kayang pumasok sa paaralan? Inayos ko na lahat para sa iyo. Ang pangalan? Ginamit ko ang pangalan mo. Ito ay tinatawag na Linton Heart Foundation. Ang konstitusyon, mga patakaran, paunang pondo, handa ko na lahat. Mula ngayon, kung sino man ang gusto mong tulungan, gayon pa man gusto mo, nasasayo na lahat. Binanggit ko lang yan ng basta-basta. Bakit mo sineseryoso lahat? Sylvia, kahit na binanggit mo lang yan ng basta-basta, para sa akin, malaking bagay ito. Halika, pirma ka dito. Ang pangarap na ito, dala ang iyong kabutihan. Malapit nang matupad. Dylan kaya, 5 taon na ang nakalipas. Mula sa sandaling walang pag-aalinlangan kong umibig sa iyo, naghuhukay ka na ng aking libingan. Dylan, ang iyong galaw ay talagang napakatalino. Ngayon, kahit tumalon siya sa ilog, hindi niya malinis ang sarili. Tingnan natin kung paano niya ito babaliktarin. Mahal na hukom, ang aming kumpanya ay talagang hindi pinahihintulutan anumang ilegal o kriminal na pag-uugali. Matapos matuklasan ito, agad kaming nagsagawa ng panloob na pagwawasto at iniulat ito. Inakusahan ni Sylvia ang aming kumpanya ng dobleng kontrata. Ang pangunahing dahilan ay upang takpan ang kanyang nakakagulat na krimen ng paglalaban ng pera. Ang kanyang mga intensyon ay kasuklam-suklam. Sylvia, hindi ko akalain na para sa pera, magsasagawa ka ng ganitong mga kasuklam-suklam na gawain. Tumayo ang lahat. Ang hatol ay ang mga sumusunod. Akusado si Daisy Shen, pagbangga at pagtakas, nagdulot ng kamatayan, sadyang pagpatay, hinatulan ng kamatayan, pag-aalis ng mga karapatang pampulitika panghabambuhay. Akusado si Dylan Lu, krimeng pang-ekonomiya, pagtulong at pakikipagsabuatan, hinatulan ng panahong pagkabilanggo, 5 taon, nasuspinde sa loob ng 3 taon. At tungkol sa nagsasakdal, ang pinaghihinala ang money laundering ni Sylvia Lin dahil sa ibang uri nito mula sa mga paratang sa kasong ito at may kinalaman sa mga komplikadong pagsisiyasat pinansyal
Ang hukuman na ito ay tumangging pagsamahin ang mga paglilitis. Ang mga kaugnay na partido ay maaaring magsampa ng hiwalay na demanda tungkol sa mga paratang na iyon. Dylan, iligtas mo ako. Ipinangako mo sa akin. Sinabi mong magiging maayos ako. Hindi ako pwedeng mamatay. Ayokong mamatay. Tatay, Ginoong Ruth, iligtas mo ako. Dylan, Daisy, kalmahan mo. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Isa lang itong hatol. Maaari pa tayong mag-apela. Si tatay at ako ay makakaisip ng paraan. Maging mabuti ka. Dylan, sinabi mong mahal mo ako. Sylvia, paano mo ipapaliwanag ang bilyong paratang sa money laundering? Nasaan ang pera? Ngayon ay inaakusahan mo ang iba ng pagpatay, habang ikaw mismo ay nasa ilalim ng matinding hinala. Hindi ba yon? Ang magnanakaw na sumisigaw ng tigilan ang magnanakaw. Sinabi ni Dylan Lu na magsasampa siya ng hiwalay na kaso laban sa iyo. Natatakot ka ba? Mayroon ka bang ebidensya upang patunayan na ikaw ay inosente? Ginoong Lloyd, ano ang hatol kay Daisy? At ang iyong probasyon? Tinatanggap mo ba ito? Nirerespeto ko ang desisyon ng korte. Si Daisy na ito, nagkamali siya at dapat harapin ang legal na kahihinatnan. Tungkol naman sa akin, wala akong bahid at walang dapat ikahiya. Huwag kayong mag-alala, lahat, sa panahon ng aking probasyon. Ganap akong makikipagtulungan sa investigasyon upang patunayan ang integridad ng aking negosyo. Hindi tulad ng ibang tao na para makagawa ng maling akusasyon, tinatakpan ang kanilang sariling mas malalaking krimen. Ngayon, ang katotohanan ay lumantad na. Hindi pa kakawalan ng batas ang isang tunay na kriminal. Tungkol sa kanyang aligasyon ng money laundering laban sa akin, hahabol ako ng pananagutan sa buong lawak. Sylvia, binigyan kita ng pagkakataon. Dapat tinanggap mo na lang ang pera at umalis ng tahimik. Bakit mo pa ginaganyan ang sarili mo? Tingnan mo ang sarili mo ngayon, parang isang basang sisiw. Akala mo nakahanap ka ng bagong patron? Sasabihin ko sa'yo, sa susunod na hearing, kahit si Cedric ay hindi ka maililigtas, $1 billion ang utang, sapat para mabulok sa bilangguan ng panghabang buhay. Walang hiya. Hinahanap mo yan. Lumabas ka? Ikaw? Dylan, makinig kang mabuti. Ang ginawa mo, bawat isa, lahat, nakaukit sa iyong buto, nabubulok sa iyong kaluluwa. Hindi ka pa nadadala ng langit, ngunit hindi ibig sabihin makakawala ka. Sylvia, kahit sino pwedeng magmukhang matapang. Ang korte ay may pakialam sa ebidensya. Sa itim at puti, ang iyong lagda, ang iyong selyo. 5 taon na ang nakalipas. Mula sa sandaling pumirma ka, natalo ka na. Ganap at lubusan. Kaya mula noon, pinaplano mo na ang araw na ito, gamit ang aking pangalan. Ang aking tiwala para lokohin ako, para maging scapegoat mo ako. Oh. Iyan ang makukuha mo sa pagiging tanga. Ikaw. Tama na. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan na ginawa ninyo? Tatay? Umalis na tayo. Matatanggap mo ang sulat ng abogado sa lalong madaling panahon. Kapag nagpatuloy ang hukuman, maglaan tayo ng panahon. Binibining Linten, sinaktan mo ang isang tao sa publiko dahil natama ng iyong ugat bilang legal na kinatawan. Wala kang alam sa daloy ng pondo. Paano iyon makatwiran? Paano mo mapapatunayan ang iyong kawalang sala? Lahat ng mga hinala ay hahatulan ng batas ng patas. Hanggang sa huling hatol, anumang akusasyon na may palagay ay walang pananagutan. Ang katotohanan ay hindi kailanman malilibing ng mga kasinungalingan. Umalis ka. Hindi ba nakakatawa? Sobrang pinilit kong makaganti, ngunit sa huli, ako ang pinakamalaking biro. Ang pag-ibig na akala ko ay sa akin, ay pawang kalkulasyon lamang. Ang pangalang nilagdaan ko ay isang kontrata ng pagkaalipin. Ako pa nga. Ibinigay ko sa kanya ang kutsilyo para saksakin ako. Masakit ba?
Kung masakit, tandaan mo. Paano mo nakuha ang sugat na ito? Pero huwag mong gamitin ang pagkakamali ng iba para parusahan ang sarili mo. Ang susunod na petsa ng korte ay malayo pa. Ang mga bagay ay maaaring bumalik pa. Yung bata mula sa ang pamilya Blake ay magaspang maglaro. Sa harap mismo ng ilong ko nagpanggap na patay. Tingnan mo nga naman, muntik ka nang mahuli ng isang babae ulit. Tay, inihanda ko na ang ledger, di ba? Kahit tingnan nila ng maigi, hindi nila matutuntun sa atin. May kapal ka ng mukhang sabihin yan. Kung hindi dahil sa ledger na ito, ikaw ay mapapatay kasama si Daisy. Say, tungkol kay Daisy. Wala na bang paraan? Kung mag-apela tayo, 2 pagkamatay ang nasa kamay niya. Kahit ang Diyos ay hindi siya maililigtas. Hindi lang siya hindi natin maililigtas. Kailangan natin siyang patahimikin magpakailanman. Masyado siyang maraming alam. Kung ipagsasumbong niya tayo ay tapos na. Tay, hindi naman mahal na mahal ako ni Daisy. Hindi niya gagawin. Nasa baba ang utak mo. Anong panahon na ito? At pinag-uusapan mo pa ang pag-ibig? Ang asong nasa sulok ay tatatalon sa pader, alam mo? Tay, ano bang balak mong gawin? Humanap ng tao sa loob para alagaan si Daisy. Ngayong pagkakataong ito, kung magkakamali ka dahil sa babae ulit, huwag mong sisihin ako kung itakwil kita. Opo, naiintindihan ko. Anong tinitingnan mo? Alam mo ba kung sino ako? Patuloy ka sa pagtiting, bubunutin ko ang mga mata mo. Ikaw ay isang nakakulong na may parusang kamatayan at nagmamagaling ka pa. Mamamatay ka ng mas maaga kaysa sa amin. Sabihin mo ulit, kung kaya mo. Sinabi ko, ikaw ay basura na papatay pa ng isang ulol kahit ang hari ng impyerno ay maiinis sa sobrang dumi mo. Puta! Yan ang magtuturo sa iyong magsalita ng walang preno. Dylan, tiyak na ilalabas niya ako rito. Buwisit! Sinaktan mo ako! Si Dylan ang kapatid ko. Pinatay mo ako. Hindi ka niya hahayaan. Ikaw si Daisy, tama? Anong gusto mo? Dylan. Kaya kanyang bigyan ng kahit ano. Siya ang nag-utos sa akin na patayin ka. Narito na. Bakit mo ako dinala sa ospital? Pwedeng patayin ka ni Caspian. At patayin din si Daisy. Ang aksidenteng pagkamatay sa kulungan ay masyadong madali. Iniligtas mo siya. Alam kong galit ka sa kanya. Pero sa sitwasyon ngayon, para mapabagsak sina Caspian at Dylan, siya ang susi. Hindi kita sinisisi. Umatay siya ng tao. Ang batas ang bahala sa kanya. Kung iniligtas mo man siya o hindi, parusang kamatayan lang ang haharapin niya. Pero ngayong iniligtas mo siya, alam na ni Dylan at ng mga tauhan niya. Anong gagawin natin? Mag-usap tayo sa loob. Pag-aari ko ang ospital na ito. Nagpagawa ako ng isang tao na magpakalat ng balita ng brain death ni Daisy. 2 beses pumunta ang mga tao nila. Hindi sila dapat magduda. Sylvia, Hindi ako ang gustong pumatay sa iyo. Kung ano ka ngayon ay ang landas na pinili mo para sa iyong sarili.
Hindi kita galit. Ang pagpapakasasa ni Dylan ang sumira sa akin. At sumira rin sa iyo. Hindi ko lang inaasahan na siya ay napakalupit sa akin. Kahit na tumestigo ka sa korte, hindi ako susulat ng liham ng kapatawaran para sa iyo. Hindi ko ito kailangan. Isasama ko si Dylan sa pagbagsak ko at ililibing siyang kasama ko. Sinasabi mo ba? Sisiguraduhin ko na siya, hindi na muling magsasalita. Ang araw na binabalak nilang patayin ka, nag-record ako ng video. Ang korte ay nagsimula ng ang kasong isinampa ni Dylan laban sa iyo. Magsisimula ang paglilitis sa 1 linggo. Ang hayop na iyon ay maraming kasama ang ginawa. Nararapat sa kanya ang darating sa kanya. Lahat ay naayos na. Ginoong Lloyd, makatitiyak ka. Ang aming legal na departamento ay hindi pa natalo sa anumang kaso. Kahit hindi siya makakuha ng parusang kamatayan, masisiguro naming mabubulok siya sa kulungan. Kumusta naman ang ospital? Ang bahagi ng ospital? Ang ospital ay naglabas lamang ng pahayag. Idineklarang patay si Daisy matapos mapaigo ang pagsagip. Ang media ay nandoon lahat. Mas mabuti kung hindi ka magpakita. Daisy, huwag mo akong sisihin. Wala akong pagpipilian. Maghanap ng magandang libingan. Maghintay hanggang matapos ang paglilitis. At ipadala ito sa kanya. Ginoong Lloyd, dapat bang abisuhan si Ginoong Roth? Sean, binabalaan kita. Ikaw ang aking katulong. Dapat mong malaman kung ano ang sasabihin at kung ano ang hindi dapat sabihin. Pasensya na, Ginoong Lloyd. Nagsalita ako ng wala sa oras. Huwag mag-ukit ng anumang salita dito upang maiwasang mag-iwan ng anumang ebidensya. Dylan, ano ang tsansa mo ng pagkapanalo sa kontrademanda laban kay Sylvia? Sylvia, may ebidensya ka ba talaga para patunayan ang iyong pagkawalang sala? Ginoong Lloyd, Batang Ginoong Blake, masyado pang bata. Tandaan mo, mas matanda, mas matalino. Ang aral na ito, ituturo ko sa iyo ng libre. Ganoon ba? Para ka lang sa tangang anak ko. Ang kahinaan mo ay mga babae. Sa mundo ng negosyo mula ngayon, marami tayong pagkakataong magtulungan. Kapag nangyari iyon, talagang ipapakita ko sa iyo ang ilang respeto. Ang korte ay nasa sesyon na. Mahal na hukom, ang paglalaban ng pera ni Sylvia ay napatunayan ng walang pag-aalinlangan. Inirerekomenda namin ang mabigat na sentensya. Ang akusado, si Sylvia, ang mga paratang ng nagsasakdal laban sa iyo, may ebidensya ka ba para patunayan ang iyong pagkawalang sala? Oo, mayroon. Isang walang saysay na pakikibaka. Ang video dito ay nagpapakita kay Dylan at ang kanyang ampon na ama, si Caspian, na nagkakonspira siya upang patayin ako. Sa araw pagkatapos ng bukas na paglilitis ay magiging live-streamed sa buong bansa. Ilalantad niya ang iyong paglilinis ng pera. Iyan ay sasangkot sa mga taong nasa itaas. Ikaw at ako ay parehong mamamatay at mabaon. Mula ngayon, huwag ka nang makialam dito. Kung gayon, ano ba kay Sylvia? Tumanggi siyang makipag-ayos kahit ano. Isang artista lang. Sino ba siya para mag-asta? Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi siya pumunta sa korte sa araw pagkatapos ng bukas, hindi siya magdudulot ng gulo. Ibig mong sabihin, Ang patay lang ay hindi nagsasalita. Ang patay lang ang tahimik magpakailanman. Umupa ng mamamatay tao at pinagbintangan si MS, Linton, pera na nalaban. Hayop, mas masawal pa sa hayop. Ang personaheng mapagmahal na asawa ni Dylan sa loob ng 5 taon ay puro pag-arte lang. Nakakatakot. nakagugulat na pag-ikot.
Si Dylan, CEO ng Stellar Entertainment, at si Caspian, ang magnate ng pagpapadala sa isla ng Puerto, nagsabuatan upang patahimikin ang mga saksi, mga hayop, 2 hayop. Hindi, imposible. Hindi ito maari. Dising. Ayos, sino mang manggulo sa hukuman ay aalisin. Nagsasakdal, ano ang kaugnayan mo kay Caspian sa video? Ang pagpatay at paglalaban ng pera. Pagsasabuatan ba ito sa inyong dalawa? Peke. Mahal na hukom. Lahat ito ay peke. Siya iyon. Si Sylvia iyon. Pinikin niya ang video. Ginamit niya ito upang idamay ako. Wala akong alam. Mahal na hukom, ang mga autoritatibong departamentong teknikal ay nireview ang video sa hukuman. Kumpleto ang file, walang bakas ng pag-edit o pagbabago. Ang pagsusuri ng boses sa video at audio ay tumutugma sa nagsasakdal na si Dylan at sa hurado na si Caspian na may higit 79% na katiyakan. Ito ay kwalipikado bilang ebidensya. Akusado, mayroon ka bang anumang iba pang ebidensyang maipakita? Nais kong tumawag ng isang saksi. Pinayagan. Ikaw, hindi ka ba patay? Ginoong Root, saan ka pupunta? Cedric, anong ginagawa mo? Nakatutok sa iyo ang mga camera ng media. Kung aalis ka, ano ang sasabihin ng mga headline bukas? Ang hari ng pagpapadala ay nagkasala, tumakas sa kanyang mga krimen. Dylan, papatayin kita! Bakit, Dylan? Ginawa ko lahat ng sinabi mo. Bakit hindi mo ako iniligtas? Bakit mo rin ako pinatay? Baliw ka. Ikaw! Anong pinagsasabi mo? Loko ka! Ikaw mismo ang gumawa ng krimen. Hinatulan ka ng korte. Anong kinalaman ko doon? Ikaw ang baliw na gustong pumatay. At gusto mo akong idamay. Eh! Ako ang baliw? Dylan, ikaw ang nagsabi sa akin, paulit-ulit, si Sylvia at ang kanyang pamilya ay nasa daan natin. Ikaw ang, matapos kong mabangga at mapatay ang isang tao, personal na tumulong sa akin, nalinisin ang pinangyarihan. At tinulungan akong magsinungaling sa korte. Ngayon naiintindihan ko na. Ginagamit mo lang pala ako sa simula pa. Ikaw ang totoong mamamatay tao. Ikaw ang totoong pumatay. Walang katotohanan yan. Kaya kong tumestigo. Dylan at ang kanyang ampon na ama, si Caspian, ay naglalaban ng pera ng magkasama. Ang kanilang dobleng kontrata, ang mga peking kumpanya sa ibang bansa, at lahat ng mga bakas ng kanilang pera. Alam ko lahat iyon. Ang mga numero ng account at password, isinaulo ko. Lahat iyon. At pinlano nilang patayin si Sylvia at sindihan ng apoy na iyon. Lahat iyon ay kay Caspian sariling plano. Daisy, pinagbibintangan mo ako. Walang katuturan. Mahal na hukom. Ang saksing ito ay may diferensya sa pag-iisip. Dapat itapon ang kanyang testimonya. Caspian, nakakalimutan mo ba? Ang nakatagong kompartimento sa kaliwang drawer ng iyong opisina? Ang backup na ledger? Pahina 3 na may Swiss Bank lumang password ng account sa loob. Gusto mo bang bigkasin ko ito sa harap ng lahat? Tapos na. Tapos na ang lahat. Oo, mahal na hukom. Siya iyon. Siya ang utak. Ang money laundering ay kanyang ideya. Oo, pinilit niya ako na magtayo ng kumpanya sa pangalan ni Sylvia. Ang pagpatay kay Sylvia ay kanyang ideya rin. Pinilit ako. Mahal na hukom. Walang utang na loob kang anak. Walang utang na loob kang anak. Napakatalino. Dylan, itong dramang naglalamangan ay talagang napakatalino. Ngayon, may saksi at ebidensya na tayo. Ano pang mga panlilinlang ang natitira sa iyo? Sige, gamitin mo o hindi ka na magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Sylvia, ako. Mali ako, Sylvia. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Paglalaanan kitang mabuti.
Ayoko pang mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Sylvia, pakiusap. Noong pinagbantaan mo ang aking ina at ang aking kapatid, naisip mo bang bigyan sila ng paraan para makatakas? Dylan, ito ang iyong karma. Dylan, ito ang ganti mo. Matapos ang huling deliberasyon ng kolehiyadong hukuman, ang hatol ay ang mga sumusunod. Akusado Dylan ay napatunayang nagkasala ng pagtatangkang pagpatay, money laundering, paglustay, maling paratang, at pag-uudyok sa pagpatay. Sa ilalim ng maraming bilang, ang mga krimen ay lubhang malala at nagdulot ng lubhang masamang epekto sa lipunan. Ang akusado ay hindi nagpapakita ng pagsisisi, ay hinatulan ng kamatayan, pagkakaitan ng mga karapatang pampulitika habang buhay, at pagkumpiska ng lahat ng personal na ari-arian. Ang hatol na ito ay pinal. Isusumite ito sa kataas-taasang prokuratura ng bayan para sa pagsang-ayon at pagkatapos ay isasagawa ayon sa batas. Tapos na. Tapos na ang lahat. Nanay, kuya, nagawa ko. Mahal na hukom. Tutol ako. Gusto kong mag-apela. May ebidensya ako. Wala akong pinatay. Pinagawa niya ako. Palayain mo ako. Mahal na hukom. Hindi ako iyon. Talagang hindi ako iyon. Ang ganda, Dylan. Magkita tayo sa daan, patungo sa ilalim ng mundo. Ang akusado, si Caspian, pinaghihinala ang sangkot sa sama-samang krimen, malubha ang sitwasyon. Sa pamamagitan nito, inaaresto ka ng korte, ililipat sa piskalya para sa paghawak. Tay, hindi ka pwedeng umalis. Tulungan mo ako. Alam kong mali ako. Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay, Tay. Tara na. Nanay, kuya, Dylan at Daisy, parehong hinatulan ng kamatayan. Makakapagpahinga ka na sa kapayapaan. Cedric, ngayon, nakaganti na ako sa iyo. Maaaring matapos ang ating kasunduan ngayon. Sa pagitan natin, walang kasunduan. Hindi ba tayo nagkasundo? Tutulungan mo akong maghiganti at magdodonate ako ng kidney sa kapatid mo. Naoperahan ng kapatid ko noong 1 taon. Nagre-recover siya ng maayos sa ibang bansa ngayon. Hindi ko man lang naisip na kunin ang kidney mo. Bakit mo ako tinulungan? Huwag mong sabihin na kagandahang loob lang iyon. Cedric, hindi makapaniwala sa exam na ito. Nakakuha ka na naman ng 0. Talagang hari ng mga 0. Hari ng 0. Anong ginagawa mo? Ang mang-asar ng kaklase. Nakakatawa ba iyon? Kung makita kitang nang aasar kay Cedric ulit, sasabihin ko sa guro. Cedric, huwag mo silang pansinin. Magiging kahanga-hanga ka balang araw. Ikaw? Ikaw iyong batang mataba. Sylvia, ikaw ay isang sinag ng liwanag sa aking buhay. Dahil sa iyo, naging ako ang taong ako ngayon. Ano ang pinagtatawanan mo? Salamat, Cedric. Binigyan mo rin ako ng pangalawang pagkakataon. Kaya, ano ang plano mong gawin? Titigil na ako sa industriya. Tapos magbubukas ng maliit na tindahan ng bulaklak. Ayos lang. Bisitahin mo lang si nanay. At ang kapatid kong lalaki. Pero sa tingin ko, mahal mo talaga ang pag-arte. Ang mga fans mo, kailangan ka rin talaga. Sylvia, hinihintay ka naming bumalik. Pinanood ko ulit ang drama ni Sylvia ngayon. 8 beses, napaiyak pa rin ako. Sylvia,
Araw 126 ng pagkawala mo. Diyosa, ang mga karakter na ginawa mo nakatulong sa akin sa aking depresyon. Lahat kami ay naghihintay sa iyo. Naniniwala ako. Siguradong makukuha mo muli ang Best Actress Award na halos makuha mo. Aking superstar, talagang pinagmalaki kita ngayong oras na ito. Tara na, ang mga talento mula sa ating studio ay naghihintay na ipagdiwang ang iyong pagbabalik. Hindi na kailangan ng selebrasyon. May plano ako mamaya. Hindi mo na ako kailangang samahan. Ganon ba? Sylvia? Sylvia, mahal kita. Lahat, ingat. Salamat sa inyong pagod. Umuwi na kayo ng maaga. Sylvia, Ang malaking bituin. Pwede mo ba akong bigyan ng karangalan na makasalo sa hapunan? Basta, hapuan lang. Well,